Hello po sa lahat ng nakikinig ng Horror Chronicle PH at syempre, sa iyo rin Mr. C. Ako po si Elaine at gusto kong ibahagi ang isang kakaibang karanasan ko na talagang nag-iwan ng takot sa akin. Tungkol ito sa isang aninong figure na bumabalik-balik sa aking alaala. Nagsimula ang lahat noong isang araw na nag-photoshoot kami ng mga kaklase ko para sa aming school project. Bago tayo magsimula, mga ka-chronicles, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng katatakutan. Isa po akong estudyante at simula pa noong bata ako, may kakaiba na akong kakayahan, ang makakita ng mga hindi nakikita ng iba. Noong isang gabi, habang nagpe-prepare kami ng mga kaklase ko para sa isang photoshoot, nagsimula ang isang karanasang hindi ko inaasahan. Papunta kami sa bahay ng isa naming kaklase na malapit lang sa munisipyo kung saan kami magsushoot. Pero habang naglalakad kami, nadaanan namin ang isang lumang bahay na nasunog. Sa sandaling tumingin ako doon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. At ang bigat ng presensya na tila may nakatingin sa amin mula sa loob. Hindi ito ordinaryong pakiramdam. Alam ko yon. Pero dahil sanay na ako sa ganito, pinili ko na lang itong baliwalain. Pagdating namin sa bahay ng kaklase ko para mag-ayos ng makeup at costume, napansin ko ang isang aninong nagmamasid sa amin mula sa isang sulok ng silid. Hindi naman ito gaanong nakakatakot sa akin dahil nasanay na rin ako. Tahimik lang ako at inisip na baka mawala rin ito kung hindi ko papansinin. Nang natapos na kaming mag-ayos, naglakad na kami papunta sa munisipyo para sa photoshoot. Pero kahit lumalayo na kami, pakiramdam ko'y may mga mata pa rin na nakatingin mula sa kanto ng nasunog na bahay. Habang abala kami sa photoshoot, sinubukan kong huwag nang tumingin pabalik sa nasunog na bahay. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang malamig na simoy ng hangin at ang presensyang tila hindi mapakali. Nang matapos ang photoshoot, bumalik kami sa bahay ng kaklase ko para kumain. Pero habang kumakain kami, nagiging mas kakaiba ang paligid. Biglang nahulog ang ilang flower pots, nabasag ang isang baso, at ang pinto ay biglang gumalaw ng walang dahilan. Alam ko na ang anino ang may kagagawan nito at tila hindi siya natutuwa sa presensya namin. Pagkatapos naming kumain, nagdesisyon kaming umuwi na. Wala nang tricycle na dumadaan, kaya't naglakad na lang kami patungo sa highway. Alam kong dadaan kami sa nasunog na bahay, kaya't hinanda ko na ang sarili ko. Alam kong naroon ang anino, pero hindi ko ito ipinapakita sa mga kasama ko para hindi sila matakot. Nang dumaan kami sa tapat ng bahay, naramdaman kong lalong bumigat ang presensya sa paligid. Parang may malamig na hanging dumampi sa akin at nanindig ang mga balahibo ng mga kaklase ko. Pinilit kong magpanggap na wala akong nakita, pero alam kong naroon siya. Nakamasid. Habang naglalakad kami, napansin kong sumusunod pa rin ang anino. Pinikit ko ang aking mga mata at mahigpit akong kumapit sa kaibigan kong kasama. Nagdahilan ako na nahihilo lang ako para hindi sila mag-alala. Ngunit nang muli kong buksan ang aking mga mata, nakita ko ang tunay na anyo ng anino sa gilid ng aking paningin. Iyon ang unang beses na nakita ko siya ng malinaw. Isang matangkad na nilalang na may maputlang balat, malalim na mga mata at nakakatakot na ngiti. Para siyang kaluluwang hindi matahimik, puno ng galit at paghihiganti. Alam kong hindi kami dapat tumigil, kaya't patuloy lang kaming naglakad hanggang sa hindi ko na naramdaman ang presensya nito. Sa wakas, naramdaman kong unti-unting nawawala ang presensya ng anino habang lumalayo kami. Pag-uwi namin, nagdasal ako para sa kapayapaan ng kung sino mang kaluluwa ang naninirahan sa nasunog na bahay. Alam kong ang aninong figure ay maaaring nananatili roon, naghihintay ng susunod na makakaramdam ng kanyang presensya. Mga ka-chronicles, ito ang aking kwento. Isang paalala na minsan, ang mga lugar na iniwan ng trahedya ay may iniwang presensya na hindi matahimik. Kung kayo rin ay may sariling karanasan sa mga aninong nagpapakita, ibahagi nyo na yan sa amin sa comments o i-PM para ma-feature natin sa susunod na episode.
Hanggang sa susunod na kwento ng katatakutan, manatiling ligtas at tandaan. Minsan, may mga mata sa dilim na nagmamasid.